Pag-usapan muna nga natin ng PBA, partikular na sa rookie ng Blackwater Bossing na si Cedric Burfield na tila ba'y nagpapahiwatig ng galing nang nakaharap nila ang Barangay Ginebra at humarap pa kay Boss Al habang nag-good night. Samantalang ang power forward naman ng Barangay Ginebra na si Jamie Malonzo may nakakagulat na ginawa, ngunit bago yan. Pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Kitang-kita nga si Boss Al Francis Chua habang nakanganga at nakatingin dito sa rookie ng Blackwater Bossing na si Cedric Burfield. Sa una kasing paghaharap ng Barangay Ginebra, alam naman nating lahat na nagpakitang gilas itong si Cedric Burfield at ipinakita ang kanyang galing. Marami nga lang nagulat at humarap siya kay Boss Al habang nagna-night-night gesture. Kaya naman naglabasa ng mga kuro-kuro at mga komento na baka naman daw nagpapakitang gilas kay Boss Al at baka naman daw gusto niyang lumipat sa Barangay Ginebra. Dahil alam naman nating lahat na kulang sa power forward ngayon ng Barangay Ginebra dahil injured nga itong si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo kung mabibigyan ng pagkakataon itong si Cedric Burfield na mapunta sa Barangay Ginebra, sa tingin nyo ay fit ba siya sa sistema ni Coach Tim Cone at sino naman kaya ang ipapadala ng Barangay Ginebra sa Blackwater Bossing kapalit ni Burfield? Kung sakasakali, maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang bukas na nga ang ikalawang paghaharap ng Barangay Ginebra at Blackwater Bossing at mangyayari nga yan sa Ninoy Aquino Stadium sa ganap na 7:30 PM. At ito ngang si Jamie Malonzo matapos ngang hindi makapaglaro sa Barangay Ginebra dahil alam naman natin na meron siyang iniindang injury. Kaya naman hindi muna siya makakapaglaro sa Barangay Ginebra sa Governor's Cup at hindi pa nga alam kung kailan siya babalik. Ngunit alam nyo ba na meron siyang nakakagulat na ginawa habang hindi muna siya nakakapaglaro sa Barangay Ginebra dahil ayon nga sa report, noong kasagsagan pala ng bagyo, etong si Jamie Malonzo ay naging isang good Samaritan at tumulong sa ating mga kababayan. At take note, ayon nga dito sa report ay kasama niya rin si Mikey Williams na tumulong sa mga apektadong mamamayan ng Pilipinas dahil sa nagdaang bagyo. Ganyan nga ang pagmamahal ni Jamie Malonzo sa mga kapwa nating mga Pilipino. At update na rin tayo sa ating national team, ang Gilas Pilipinas. Alam naman nating lahat na nagpakitang gilas ang Gilas Pilipinas sa kakatapos lamang na Olympic qualifying tournament at sa latest FIBA ranking nga ay umangat tayo ng ika-4 na baitang. Kung dati nga ay rank 38 ang Gilas at ngayon nga ay rank 34 na. Naging impact din kasi nung tinalo natin ang powerhouse na Latvia. At ito nga ang good news sa lahat ng mga mahilig maglaro ng NBA 2K25 dahil ang Gilas Pilipinas jersey ay available na sa 2K25. At pwede ngang laruin sa PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC at sa Nintendo Switch. At magagamit nga dyan ang Gilas Pilipinas jersey sa may career mode. At ito nga yung sample graphics ng Gilas Pilipinas jersey sa NBA 2K25. Samantalang ang teammate naman ni Kai Soto sa Japan B-League na si Yuki Kawamura, ayon nga sa mga report ay nabigyan ng kontrata sa NBA, partikular na sa Memphis Grizzlies. Nakitaan kasi ito ng potensyal lalong-lalo na nang nakapasok ang Japan sa Olympics, kaya naman hindi nagdalawang isip ang Memphis Grizzlies na bigyan siya ng kontrata. Pagdating naman sa ating pambato na si Kai Soto,
Hindi naman nawawala ng pag-asa ang ating mga kababayan na balang araw ay mabigyan din ng pagkakataon ang ating pambato na mabigyan din ng kontrata sa NBA dahil alam naman nating lahat na si Kai Sotto ang inaasahan natin na kauna-unahang purong Pilipino na makapaglaro sa NBA. Kaya nga lang ang nagiging problema ay tila ba'y nagiging mailap ang kapalaran dito kay Kai Sotto at hindi man lang siya mabigyan ng kontrata sa NBA. Sumubok na nga siya sa NBA Summer League kaya nga lang ay hindi pa rin siya nabigyan ng kontrata. At sa ngayon nga ay nagpapalaki ng katawan ng ating kababayan dahil muli siyang maglalaro sa Japan B-League. At dito nga sa larawan na ito ay makikita natin ang bagong teammate ni Kai Sotto sa kanyang bagong kupunan na Koshigawa Alpas at expected na natin na maglalaro na si Kai Sotto sa muling pagbubukas ng Japan B-League. At huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil malay natin balang araw magkaharap si Kai Sotto at itong si Victor Wembanyama.